chapter 6, verse 5. And when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray, standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly I say to you, that they have their reward. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place. And your Father who sees in secret will reward you openly. And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard of their many words. Therefore do not be like them, for your Father knows the things which you have need of before you ask Him. In this manner, therefore pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And do not lead us to temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. If you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So, tayo na tayo bago tayo patuloy. Aming Ama, sa aming pong pagbubulay-bulay ni ito ng inyong salita, mga nais na ituro sa amin bilang inyong mga anak na Panginoon, na ikaw po ang patuloy na mangusap sa aming mga puso. Pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Kaninang umaga, kaya ito nang i-post ni June Fred sa ating group chat. Nandun po kami sa kampo. Kagalakan namin palagi na mag-minister sa aming mga katulisan. Actually, nung nakaraan din, si Pastor Jim at si Kuya Jun ay pinunta ng Tangalan. Napalanggaan at abis ang gawang Tangalan Municipal Police Station. Napalangga naman gano'n. Dito naman I-1 doon. Naman siya ay Tangalan MPS naroon. Blessing po yun. Part po yan ng ating, kung sabi lang, pagiging makabayan, may participation tayo bilang mga anak ng Diyos. Manalangin para sa ating mga enforcers, kasama yun sa pagtuturo ng ating Panginoon Hesus. Binigyan ko kasi ng emphasis kanina, binuksan ko nga yung sabi ko yung sa ating na context, mga Christians na familiar kasi tayo, Proverbs 3, 5, and 6. Pero sa mga bibihira lang ay very refreshing yung mayunta ng pagtuturo ang Panginoon. Hindi lamang pinatatakbo ang buhay nito kasi diskarte sa sariling kakayahan. Sanay kasi mga pulis sa ganyan dahil sa training nila na kailangan sila yung diskarte, gumawa ng paraan o masabi ba na make your own initiative. At training nila yan na maging self-reliant. Pero kung masanay ka rin yan, ay nadadala mo nagiging habit na anong mga iniisip, plano mo sa buhay nito ay basta ka lang nalang nagsubok na hindi naman mangayo guidance ni Lord, mangayo leading ni Lord, daya. So, ang emphasis na binigay ko kanina ay ang klase ng pananampalataya na hindi iyon yung system, kundi yung practical na pag-apply na magtiwala sa Diyos araw-araw sa buhay na ito. Hindi mo yan masiparate sa prayer life natin, panalangin sa Panginoon. Dahil ang papapraktis ng simple na pagtitiwala sa Panginoon sa maliit man o malaki na pangyayari sa buhay na ito, kasama iyan na magkadikit ang panalangin. Kaya kita yun ng serma, talagang pinalaminit
tungkol sa prayer life. Binabalik-balikan kasi yung no one is above, no one will rise spiritually above his prayer life. Totoo yan. Ang mga mananampalataya na mga napalayo sa Panginoon o nahulog man sa unong sitwasyon, ay na-shocking mo sa kanila pag tinanong bigla, kailan ka last na nanalangin? Nag-iisip sa dakang live ang natala sa Panginoon sa dami na nangyayari sa buhay na ito. So, ang practice ng dependence sa Panginoon at panalangin ay yun ay kasama ko yun sa practical, sa actual na araw-araw sa buhay na ito. Mas din pala sa simple na hinautasan mo rin mo matakot ay ayaw ka na para tayo-sumiso ay sako ka na. Instead mo nakutas ka ay mamuyok ka na sa Ginoo nga uligay kang ma-settle na ito ang makahitso ka. So, kala nyo halit lang na bagay iyan, pero yung attitude kasi na gano'n ay kinakalugdan yun ng Panginoon ay mga ganoon na simple things. Kung magiging habit mo yan, ay madadala mo yan hanggang sa mga malalaking mga sitwasyon sa buhay. So dito, sa passage natin, ay talagang pag-address ng Panginoon Jesus ng Father sa Diyos. Actually, is talaga sa chapter 5 na kanyang sinasabing Sermon of the Mount. Wala kang matrace sa history ng mga Pharisees sa Sadducees na ang Diyos ay na-address nila na Father. At kung minsan nga ay hindi nila yan sa mga scribes o mga scribe lang o uso na bulpin na yun. Kasi sila ay ginagahan na nila na magsulat sa pangalan kita Diyos. May iba pa ganito kung mabasahan naman ay bago sila magsulat karon ay maligos anay. Ay ibang isip-isip naman ay kung sa sang ka-sentence ay tatlo at ikaroon do pangalan ni Diyos ay good. At kung misis ka na maligos karon ay paano pa kung sa ka-chapter ay mga wagot ano pangalan ni Diyos ay paano kinumbos nila yung mga huwag at ginahambal o Ginoo magmakaroon yung game. Ang suppose sa biro attitude, kung ano itong pagpakita at reverence sa Ginoo. Ito very importante ito. Therefore, do not be like them. Ang Ginoo sa mga nagapaman-uman, may pangumuyog na dayahay sa contest at mga pagans na mindless repetition. Huwag iniisip kung ano o huwag inaputang sa buot kung ano nila hambal. So do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. Minsan may mga ibang-iba lang kung noon, kung seryoso sila sa kanilang pag-explore o nagatilinto na lang na kung alam na pala ng Diyos yung aking kailangan, eh bakit pa ako hihingi sa Kanya? Bakit pa ako nanalangin sa Kanya? Pero hindi naman kasi ito natuturo na automatic na ganoon. Hindi ang sinasabi lang nito ay alam ng Diyos yung takbo ng ating puso at isipan. Pero ang daming mga passages sa New Testament na tayo ay inuutusan na manalangin. At hindi lang manalangin, hindi humingi sa mga needs natin. At yung kabaliktaran pa nga niya doon sa writings ni James, you did not receive because you did not ask. So kahit pa sabihin natin, alam yun ng Father, kailangan pa rin tayong humingi. Kasi part din kasi yan ng paghambol ng ating sarili. Ang dami ko nang natinig yan ng mga anak. Say na lang, what kwartar, hanggang una. Di man magpagapit ka na, di man magpamayo. Kung naman, hambangan niya, matawan ko mo, hindi mo man mismo nga niya, di magpagapit ka kung nahuya o private anak. Sabi, may magigikanan ng ating kung galibot-libot o diya, may kinahanglan doon sa mga duwing ko. Kaso ay,
hindi tayo Diyos eh. Hindi natin basa yung kaibuturan ng puso ng kapwa natin, kahit mga relatives natin. Basta malinaw, kahit alam ng Diyos yung ating mga pangangailangan, dapat pa rin tayong lumulog, tumingin sa Kanya, dahil nagpapakita yun ng kababaan loob, pagpapakumbaba. Ay ang ituturo sa atin ng ating pride, ng ating fallen nature ay maging resistant, huwag maging submissive, kundi maging rebellious pa nga. Mabuti sinabi ito ng Panginoong Jesus na your Father knows the things you have need of before you ask Him. So, alam ng Diyos at alam din natin iyon na alam niyo ng Diyos, ay mas lalo pang appreciate ng Panginoon na kita ay mangayo, kana. Mix kasi yan, descriptions of prayer, from to cry to the Lord, to bring petitions to the Lord, to bring cares to the Lord, supplications, mga ng mga terms. Pero lahat yun ay pag-usap sa Panginoon, paglapit natin sa Panginoon. First time ito nag-appear na ganito na may sinabi ang Panginoon na mula sa verse 9 at saka sa verse 13. Pero, yan po ay sinabi ng Panginoon in this manner. So, model lang yan, yung structure na kung paano. Hindi na i-recite yung iba yung liturgy. Na katulad ba na sa ibang mga services na yung style nila ang flow ng service ay naka-put into writing lahat, pati panalangin at binabasa na lang. Lalo na sa atin ng mga mamulat ng mga Katoliko ay lahat yun, binabasa yun ng pari. Parang liturgy ang tawag doon. Ay nung pag-agad yan, nagpapamunay. Paano magkaroon na express kung ano mag-rosolid yung tagipusoon? Kung tanan mo ito, ay ginabasa lang man kung makaroon yun. Hindi lang po yan yung Catholic Church. Yung Church of England, yung tulad yung St. Michael ba, ay Anglican Church. Ngayon ay kung din sa UCCP, naging ganyan din sila sa United Church of Christ of the Philippines. Na supposed to be ang root ng UCCP sa Amerika ay mga Presbyterian sila. At ang mga Presbyterian sa US ay actually mga strong yun pagdating sa Bible, sa serious na pag-aaral sa mga Bible, sa lalo yung mga Bible Presbyterian churches. Ay, ewan po, bakit ba nangyari ng ganyan? Pero, talaga, lahat naman ang guloy pinapasok ni Satan na para create ng confusion sa pananampalataya. So, in this manner, ibig sabihin na itong i-recite mo at ito na kompleto na ang iyong panalangin. Ang simple na lang dyan na pag-divide ay yung verse 9 and 10 ay nakafocus yan sa God the Father. At yung verse 11 to 13, actually 12, ay nakafocus yan sa atin at sa ating kapwa. Ganon din yung Ten Commandments na yun. Yung first 4 na iyon ay naka-address sa Diyos. Kaya hindi lang yung basta batas na huwag kang gumawa ng anumang nililo kung sa iligay ng tinigban. Anuman lang ng mga images. Kasi connected yun sa relasyon at sa ating pag-usip sa Panginoon. Hindi connected sa pure basta lang na ang napagsampa sa Panginoon. Kaya yung 6 na yun, ibig sabihin mas marami yung human to human na relationship. Kailangan mo, huwag kang magbigay ng masamang, huwag kang magparatang sa kapwa, huwag kang magnakaw. So, human to human yun na relationship. Partida bihako, 4-6, ako, nagyakon mo ako, nasa tao, at aklong sa Ginoo, meron na di ka sa pangamuyo ay
Ang verse 13 kasi na yan ay mixed iyan ng sa atin at saka sa Diyos. So, kaya in this manner, na our Father in heaven, hallowed be your name, pagkabanalin ang iyong pangalan. So, in-establish dyan na ang abode of God, ang tinitira ng Diyos ay ang sangkalangitan. Specifically, sinasabi na yan, third heaven. Kasi dinivide kasi ng mga theologians yung sinasabing heavenly realm. Una, ikaw, ang tatawid. Yan, niliparan ng mga ibon, ng mga aeroplano. Second ay yung sa space. Yan, may mga satellites na yun at mga planets, universe. Pero ang third, sa paglagpas na doon sa limit ng universe, ay yun daw yung abode of God. May Mars pa lang, hirap natin makaabot. Paano pa kayo? Saan kayo hanggang ng universe? Eh, dati memorize ko yan kung dami lang speed of light. Yan. Kunyari ba na sinunod mo yung flashlight, di ba, manotis mo na parang gumaganoon, may clean lang tingin mo, pero from point A to point B, may speed of light yan, na bago makarating yung light dito, hanggang dito, may tumatakbo yan. Kaya nga, yung sinasabi na yung halimbawa, yung particle na galing sa sun, pag tumakbo na makalapag yan dito sa lupa, ay mga 8 minutes. So, hindi ko naman kung tingin nyo na sa yapan, sanay naman kayo sa Google ano ba talaga ang speed of light? Kung nilapang hindi kasi sa pag-measure per minute, per kilometer. So, mayroon din naman sinasabing speed of sound. Dati, nung nag-umpisa sa World War II na sinasabi ng lolo ko, ay nandito yung sound, nandito yung aeroplano. Nahuli yung sound, napakabilis. Kaya maging sa speed of light, tingnan ninyo sa malayo, yung fireworks, makita nyo na yung pagganoon noong light bago yung boom, uli ang sound. Meaning, mabagal ang speed of sound sa speed of light. At mga may nagsabi, kung ganyan sana umabot natin na speed na yan para makarating doon sa boundary ng universe, iwan ko, kailan ba? So, ibig sabihin, ganun pa ka-primitive yung kakayahan natin na tao kung gusto natin makipag-compete sa karunungan at kaalaman ng Diyos. Yan yung sabihin, galog na yung tao, ay kaya na natin daw na mag-control ng lahat kung ano meron dito, pero wala. So, generally, mas matalino pa rin ang Christian pagdating sa kabuuan ng pag-exist o kung ang direksyon ng buhay, kasi yung awareness niya na may una ay may boundary ang space, may Diyos na nakatira beyond that, at ang buhay ko ay isa lang, at finite, isot ka malang na naroon, na hindi ka pwede magpabuga, hindi mo kayo isot ka ng individual, ay ilan kita individual sa kalibutan na naga-8 billion na kita, ay di kita makapabugang, mas may kita sa remaining na itong ibang individuals na ito. So, tapos na i-apply natin kung iba, yung ipagsanto yung pananoy ay magsundod-sundod din sa Diyos, no? Naman may kung dikta na itong pa-embarrassing lang, naman na sino kami para taon special, itaksabat ang Ginoy kumpara sa bilyonis pa nga to, mag-border din yung sitwasyon ng problema kumpara sa ibang natubaw. Kung naman, kung expand na ninyo mga understanding mo kami, mahuyak naman sa Ginoo, ay buo gawin. So, in the end, ang manalangin sa Diyos at sagutin ng panalangin natin ay pribilehiyo lang sa Panginoon. It's worth it na laki-laki ng puso ng Diyos na kaya na ibaba ang kanyang level at attention sa atin na to the point na kaya natin makaramdam ng closeness ng intimacy sa Diyos na matawag natin siya ng Father, na tatay. Ang tatay ko ay nasa langit at special ako dahil ako ay kanyang anak. Pakabanalin ang iyong pangalan. So, ibig sabihin na wala dapat na pumantay sa Diyos. That God should be your number one. Naalala ko sa Tacloban ng youth fellowship. Sa ginawa ko,
ay tinaysa-isa ko yung Ten Commandments. Saka yung time lang ko ng title yung Making God Your Number One. Eh siyempre, yung mga college students ay nangangarap yun kung ano at remote sa kanila yung issue ng salvation ay isa-isa yun. Isa. So, kaya mo bang mabuhay sa sarili mong diskarte base dito sa kampo nito? Siguro nag-save na sa kanila ay blanco yung kanilang mga isip na nakatingin sa atin. At karamihan na naman doon ng estudyante kasi ang UP Visayas, lalo na UP Tacloban ay walking distance lang doon sa New Life Baptist Church. Kaya natin yun na mga matatalino yun at maraming mga pangarap yun. Pero pag ma-confront na sila ng biblical truth, ay nabablanko sila. Ayun, makama na. Nainis ko hi, sino rin yung alam? Mas hindi ka nag-agit magkaroon, pero mas meron lang na add your perspective para magamit sa inyong oro kabuhi. Kaya nga, speaking of UP entrance, may nabasa kasi ako kung bakit hirap-hirap makapasok. Doon sa Quora, may parang forum kasi iyan na marami sumasagot dyan, ay may sumagot doon isang Filipino na connected sa registrar ng UP Diliman. Sa totoo niyan, sabi niya, very stiff ang competition sa UP. Dahil ang tinatanggap lang yearly sa buong UP system, nationwide ay 10,000 only. At ang nag-apply ay 75,000. Na kayo-kayong mga matatalino yan sa buong Pilipinas. So kung 10,000 lang tinatanggap dyan, saan mapupunta ang 65,000? Ngayon, yun ang explanation nila na karami na kakompetisyon. Ang ibig sabihin, saan kaya tao, saan na sila makasunod sa UP ay nabilong na tumapik ito sa Israel na tuwag kasi sa 65,000 ito. Ano usap kami? Minsan na talaga bang hindi nakapasa si Faith sa nursing qualification sa issue? O base na decision ng administration nga i-cut off lang at makala? Kanisundod na kanon nga may bukod ka rin si Faith na high school, hindi mo ka rin sa bukid. Hindi mo ka rin sa rin na sa high school. Tapos ikaw nga, hindi ka maniguro na yung kung naman tabi yung decision ko sa hasta lang karat masin pasa pa ibang goodbye pero hindi matabi ka na ito, di ba Christian bukod ka bukod kung tapon ikinoo. So ibang response natin, pero kung ikaw ay may pagka-aktivista, karapatan mo yun. Ano din karoon, maging habok mo yan. Pero kung ikaugot, discontentment, rinungghan. Kita mo mga aktivista, gawin magandang hindi lang yan basta intellectual o pag-exercise ba ng political understanding. Actually, puno na yung puso nila niya ng discontentment at galit sa gobyerno, sa anong sistema. Kamatayan nila yun ang yun pag hindi mabago ng Diyos na ng puso. Pero iba kang sa atin, ay mga anak ng Diyos, ay tinitingnan natin, ay hindi na nabuto ni Lord, ay may iba't ibang plano. Our Father in heaven, hallowed be your name. So kasama yun sa practice ng ating pananampalataya o titiwala sa Panginoon. Na ang paggalang at pagpupuri sa pangalan ng Panginoon ay paano tayo ay mag-react sa mga sitwasyon sa buhay na ito. Lumalim pa nga yan in verse 10 na your kingdom come, your will be done as on earth as it is in heaven. Summarize lang yung statement ng Panginoon, pero yun yung content ng buong New Testament na ito. Yan ang plano ng Diyos. Kaya na-notice yung mga nakaraan, lagi po pa po kami bigyan ng new heaven and new earth. Kasi yun yung dulo. Saan patutunan ba lahat ng ito? Ng kwento ng lahat ng kasaysayan ng buong sanglibutan ng tao o tayo, ng Kristyanismo, tayo na nananampalataya sa Panginoon.
langit lang yun. Automatic ito, mamatay na ito sa langit. No? May inihanda sa atin ng Panginoon na sa hindi pa natin na-imagine yung mas maganda. So, new heaven and new earth, hallowed be your name. At ang kingdom ng Panginoong Jesus ay kung mag-prevail man ito ay dapat din ay isinasa puso ng mga taga-sunod niya. Hindi lang ba yung modern concept natin ng kingdomship. Pilitan ka magsunod sa hari ay kung hindi ay either magbutang sa kilulugi mong kabuhian, huwag at himo na yung ulti mo kamalang na tao. Sunod ka malang kung ano, kung sino mga anak ng mga noble blood race ang dapat na nagkakaroon. Pero sa kingdom ni Jesus Christ, ay, if you are faithful in this earth, ay iyong na itaog ng opportunity na larger na pag-serve sa Kanya. If you suffer with Jesus Christ, you will reign with Him. Ang comprehensive na direksyon ng ating buhay. Ipanalangin natin ito na maganap ang kaharian ng Panginoon Jesus sa takdang panahon na tayo ay participate sa kingdom life na iyon. Let us pray. Aming Diyos, aming Ama, sa mga itinura ng Panginoon Jesus patungkol sa panalangin, hindi lang ito umuukit sa aming hinihingi o kung ano man ang mga nakikita namin na nagaganap sa aming paligid at bis po kami na ito idulog sa inyo. Namin hindi ito masama, pero minsan pinapakilala sa amin ng ibang aspeto na hindi lang kami umuusal ng dalangin, kundi may contribution ito sa kabuuang direksyon ng inyong plano na magaganap sa sangkatauhan. Kami ay in one way or another ay nakakaramdam ng tension o ng anxiety o ang panamang na pangit na pakiramdam na nagaganap sa West Philippine Sea, sitwasyon sa Taiwan, ang mga gira doon sa Europe, sa Ukraine, sa Russia, na ang pattern ng mga malalaking mga bansa ay napakadali nilang mangbuli sa mga maliliit. At ang mga maliliit na mga bansa ay kinakawawa. Ang Panginoon, sana itignan din namin ang aming sarili sa individual level na kung kami man ay nandun sa opportunity na may authority o posisyon na huwag din kami magmaliit na tumingin sa iba. Luwa ng pagkaiba yun sa mga bansa na nagkakaroon ng attitude. Salamat Panginoon dahil pinapakita mo sa amin ang inyong direksyon kung paano po ang plano ninyo sa kabuuan ng kaharian inyong ihanda. Salamat po dahil makakasama kami doon sa kaharian ng Panginoon Jesus. In Jesus' name, Amen. Okay.